You're more than enough. You're more than enough, Lord God. We continue to worship you, Lord God, for who you are. Kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kadakila sa mga bisa. Let us sing one. We worship you for who you are.
Yes, Lord God. We worship you for who you are. Everyone needs a passion, love and stand in pain.
Praise God, hallelujah. Muli po natin palakpakan ng praise and worship. Ang sa kanyang mga pagkakas, makalangit ng amin para sa ating Panginoon. Ngayon po ay nasa tayong announcement para po sa ating birthday celebrators. February 17, si kapatid na Soledad Guerreros. February 18, Kylex Jacob Gonzalez, kapatid na Romeo Caminin. Sa February 19 po, kapatid na Hanco de la Cruz, Julius Roque, kapatid na Smithy Bro Martin. Sa February 20, Samara Glory Carpio. Next po, February 21, kapatid na Belen Villena, Jenny Villaluz, Laura Morelos, Norma Morelos, kapatid na Rene Reyes. February 22 po, si Joyce Ann Vicente, Lorraine Hindigan. Ngayon mga kapatid natin nagse-celebrate ng kanilang birthday. Pwede po bang pumunta sa harapan ng mga kapatid natin na narito, presento, at kayo po ay aming ipapanalangin. Bago po yan tuloy natin abitan ko sila. Narito po ang ilang mga pahayag po na kailangan po natin malaman. Una po, kayo po yung last day na pagpapatala para sa ating confirmation and membership class. Sapagkat kailangan na po natin ang bilang sapagkat magpapareserve po tayo ng isang lugar para po doon natin ganapin yung confirmation at membership classes. Ito po ay cluster-wide, so kasama po natin ang mga taga-pre-apply, mga taga-kawa ni Cristo, at ito po na po ang cluster. Kaya po sa mga gustong maging permanente na kaani dito po sa Santa Ana UFC, kung pwede po ay mag-submit po ngayon yung mga pangalan para maihanap po natin. Kasi kung maghahanap kayo ng mga ninawang-ninaw, pagka kayo ay pinarap dito, ay yung mga ninawang-ninaw. So, pagkakaroon kayo ng bagong ninawang-ninaw. So, yan po yung una natin nais ipahayag. Pangalawa po ay after the service, katulad po ng ating i-announce,
occasion, lalo-lalo na sa mga officers na ating pong church conference, upang mapag-usapan po natin ano ba yung mga report na kailangan natin sapagkat ang alam po tayo ay month of April. So we have 1 month plus para tayo ay maghanda para po sa ating church conference. Madali lang po yun. Siguro pinapatagal na yung mga 1 hour. Dahil kami po ni Pastor Proceso ay extra pa po kami sa Baliwag Transit. Nagkukumbok po na. At pangatlo po ay pasasalamat sapagkat patuloy pa rin ang pagtugon natin sa ating po mga pangangailangan sa ating pong church. May sumagot na po na times, may sumagot na ng maupuan, at ito pong week na ito ay may sumagot na rin po ng leader. Yun po natin inuhuran. At yun po tawag natin dito yung offering box ay magkakaroon na rin tayo. Pina-estimate na po natin. May sasagot na din po ito. Di po ba ganun kabuti ang Panginoon sapagkat nakikita yung pangangailangan? Malapit na rin po lumagasgas ang tubig. Sapagkat yan po ay gagawin po natin sa pag-aalaala palagi tungkol sa bautismo na tinanggap natin mula sa ating Panginoon Jesus. Yan na rin ang magsisipin natin bautismo po. Ano po? Isang bagay pa din po na lalo-lalo na po kayo po sa mga nanunood sapagkat Canada at sa US. Narito pa po, baka gusto pa po ninyo kami tulungan. Magpapagawa po tayo ng cabinet doon po sa altar. Kaya po open po yan para po lagayan ng ating po mga community elements, mga kandila, iba pa mga bagay na may kinalaman po sa ating pagsamba. At iyon po kandila. Napansin ko po, lagi na lang nauubos ang kandila. Isang tip lang po, doon po sa ating mga worship servants o sa ating worship committee. Ilagay po ninyo sa rep yung kandila para po tumagal yung light niya. Ano po? So, yun po yung isang tip. And then, kailangan din po natin, kahapon, nagkaroon na gawain ang mga kababaihan at napansin po natin na hirap po mga senior na umakyat. So, kaya po, kailangan din po siguro natin na unahin ay pagawa yun po hawakan o yung training para po matulungan. Pero pansamantala na hindi pa ginagawa, mananawagan po ako, worship committee, na mag-assign kayo ng welcoming personnel para asistihan yung mga elderly natin at mga PWDs na alam natin na nahihirapan. Kung pwede sa worship committee, mag-assign na rin tayo ng mga taga-welcome para po mag-assist po sa ating pong mga elderly. At atin din pong pinipicture na sa darating na mga panahon, magkakaroon po tayo ng special seats para po sa mga elderly. Para habang natutulog sila, enjoy po. Natutulog sila sa server ni Pastor. Ano po? So ito po mga kapatid, yun po ating mga kailangan panalangin at lalong-lalo na yung kung gagawin na council sapagkat kayo po ang katapusan. Hanggang June 30 na lamang paglilingkod yung officers ng isang quadrennium. Tatapos ang po yung quadrennium natin. So therefore, ang gusto ko sana, lalong-lalo na sa prayer po natin, ipanalangin po natin yung mga tamang tao na manunungkulan sa Santa Ana UMC beginning July 1, 2025 hanggang sa 4 na taon. Sapagkat ito po ay pagtitibayin natin sa ating pong church conference. Kaya po kung kayo ay nais ninyo
ating pong iglesia, ay pwede po kayo magparamdam sa amin, pwede niyo po kami kausapin kung ano yung gifts niyo, kung ano yung talent ninyo, kung ano ang gusto ninyo na maging bahagi sa paglilingkod, ay pwede po natin i-consider niya para po sa nomination ng mga officers para sa 2025 hanggang 2028. Ano po? So, ipag-pray po natin yun pong ating pong mga tao na magiging officers for the next quadrennium. So, yun po, mga kapatid, yun po ating mga panaya. Siguro po, yung ating finance, yung ating project hagay, baka po mayroon kayong update. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So para naman po sa ating general speakers, we have Dr. Jacob Cagini na contribution ng 20,000, A.E. Jeremiah Gabriel 2,000, Rosalie de la Cruz 10,000, Early Cagini 500 pesos, Julie Carpio 1,000, Gerald de la Cruz 4,000 pesos, and ang special offering po natin ng Sunday ay 735. Maanos na din po natin ang mga gaganap po next week para po sa ating worship stewards. First Sunday po natin next week, liturgist po natin ay si Rosario Guevara. Ang Bible readers po natin, Freddy Reyes and Nora Bautista. Ang ating ushers, NJ Asuncion and Dan Luis Gallena. Ang ating operatory singer, Jessica Tigil. Ang flower drummers po natin ay Rogers Pascual. At welcome na welcome din po ang mga gusto mo po maghandog sa ating bulaklak at kanila sa panahon po na ating palangka. Maraming salamat. At ganyan din po pala, paalala lang po yung mga gusto mo pong maghandog ng kanilang alkansya at yung nangyari nga pong site miracles para po sa ating project Hagay. Welcome na welcome po natin ihandog po sa susunod na linggo. Maraming salamat po. Update po para po sa Pinas, meron po kayo report. Sige po. Muli po, pinasasalamatan namin yung mga nag-donate ng flowers. At sa linggo ito, nagpapasalamat po kami ang kapatid ng Joyce Vicente, Christina Dito, at Jenny de la Cruz sa mga kailang bulaklak at mga tao ng kapatid. Nasa panahon po tayo ngayon ng paghandog para sa ating project Hagay. Ito ang sa ating special event. Muli ang Diyos sa magmahal na pamamagiyan. I-bless at pagpalaan po, Panginoon, ang lahat ng habitito para sa iyong pagawa. Na iyong gawin para masustinan ang pamamagitan ng iyong iglesia. Hindi namin nakakalimutan, Panginoon, ang pagpalaan namin na patuloy sa abot, extend ang pamamagitan sa pamamagitan ng paghahandog at bibigay sa iyong iglesia. Salamat sa mga pinasang support nila.
upang makaranas ng linggo. Kaya sa aming pagsamba, Panginoon, patuloy ko iparanas sa kanila ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig. At patuloy mong dinggin, pakinggan ang mga sabat na langit ngayon sa mga oras at sa aming pagsamba ginagawa. Ito ang aming panalangin, naghahalangin ng mataas na papuri at papasalamat sa pangalan ng Panginoon ng Kailangan Diyos, na si Kristo Jesus. Para po sa ating sagot ng pagbasa, ito po yung matatagpuan mula sa Awit, chapter 37, verse 5 to 11, hanggang 38 to 40. Ang iyong sarili sa kanya'y talaga. Tulungan ganap kapag ika'y nagtiwala. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matyagang mong maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan kung gumiginawa sa kanyang paraan. Munang man sila. Ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay. Ligtas sa lumain at doon tatahan. Ngunit ang masama ay pagtatabuyan. Tatamuhin ng mga papakumbaba ang lupang pangako ng kanyang paman. At sa lupang iyon ay napakasagana ang kapayapaan matanggap nila. Ingatan sila ang pananalig. Sa sakuluan sila ay magtulungan laban sa masama at pagsasanggal. Sapagkat si Yahweh ang kanilang sandigan. Nasa panahon po tayo nag-aandog ng mga pangako.
ang aming kaloob sa'yo'y ahandog. Lahat ng aming naibog ay biyaya ng Diyos. Amen. O Diyos ng pagmamahal, dahil sa iyong kabutihan, kami po ay mayroong pagkakataon na magandang sa iyo. Tunay nga po na lahat ng aming pinatungkiling ay nagmumula sa iyo. Kaya po, ang gabing mo po ang mga alay na ng mga anak na ito po ay patuloy mong i-bless, patuloy na magamit sa maraming gawain ng iglesia. Tulungan mo kami, Panginoon, at turuan na maging huwaran sa pagkahandog tulad ng paghahandog ng ginawa ng aming Panginoon Jesus. Amen. Unang pagbasa mula sa Genesis chapter 45, verse 3 to 11 is Ako si Jose ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa ba talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nagsagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagpili ninyo sa Egypto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang mangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang magpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga pamilya. Pinauna ako rito ng Diyos upang walang malikwan ang ating lahat. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Egypto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalikan ninyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Egypto. Sabihin ninyo pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa amin. Ang lahat ng mga anak, mga apo, mga lupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Doon ay mapangangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang nagutom at hindi ko gusto makita ang sino man sa inyo na naghihirap. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isa minahagkan ang ibang kapatid. Ikalawang pagbasa mula sa Lucas chapter 6, verse 36 to 37. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama. Huwag kayong humatag at hindi kayo hahagulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo natatawarin ninyo. Sa tunay
Salamat po sa awit ng ating choir. Minsan pa ay kapahayagan ng Diyos ang awit ay nagpapahayag kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Sa ating pong pagbubulay ngayong araw na ito ay bibigyan po natin ng pansin yung tinatawag natin na batas ng langit. Ano po ba ang batas ng langit? Sa karanasan po, yung tinatawag natin na human experience, karanasan ng tao, may classify po natin na meron tayong tatlong batas na nararanasan. Yung una yung tinatawag natin na batas ng kalikasan o yung law of nature. Sinabi natin law of nature, eh wala po tayong magagawa doon. Katulad na halimbawa, sa batas ng kalikasan, eh wala po tayong magagawa sa pagtanda, sa kamatayan, sa pagsiklo ng halaman, at sa pagkamatay ng mga halaman, ng mga puno. Bahagi din ang batas ng kalikasan, hindi po natin maiwasan yung bagyo. Hindi rin po natin maiwasan ang mga tinatawag natin na natural disaster. So, based on human experience, yung batas ng kalikasan, bagamat wala tayong magagawa, pero ito ay temporal. Pansamantala na. Ano po? Then meron din tayong tinatawag na batas ng tao. O yung tinatawag natin na human laws na kung saan kaya nagkakaroon ng batas ng mga tinatawag natin na mga ano tawag sa barangay mga ordinansa. Kaya iyan ay para magkaroon ng kaayusan sa lipunan. Magkaroon ng kaayusan ang pamayanan. Kaya nga, maging sa Biblia ay inihayag ng 10 utos para po magkaroon ng kaayusan at panuntunan ang mga tao sa kanilang pamumuhay. So again, yung batas ng tao ay masasabi din natin temporal. Sapagkat kung minsan nababago yan, depende sa sitwasyon. Tulad ko halimbawa, nung minsan, kasama ko noon si D.S. Norby at saka si Pastor Edwin Salonga. Nagkasundo kami na pumunta sa ground zero ng sa 911 sa New York. Nakakagulat kasi meron akong nakita doon na mga homeless na tao, mga pulubi, pero nakatabi sa karatula, nangihingi sila ng libos para pambili ng marijuana. Legal. So anyway, acceptable. So, masasabi natin na hindi lahat ng batas ng tao ay moral. Sapagkat kung minsan, yung batas ng tao, katulad halimbawa sa US, bagamat ang Constitution ng US ay founded on the belief na mayroong Diyos, pero kita nyo ngayon ang mga kumingiran ngayon na batas sa Amerika, katulad ng same-sex marriage. Sa akin, hindi yun moral. So yun yung tinatawag natin na batas ng tao. So, batas ng kalikasan, batas ng tao, at yung ngayon, yung tatalakayin natin, ay yung batas ng langit. O yung tinatawag natin na divine law. Kung minsan, yung tatlo na yun ay mayroong correlation. Magkakatugma. Katulad halimbawa ng konsepto na you reap what you sow. Kung ano ang iyong itinanim, yung dinanaani. Halimbawa, sa natural o sa law of nature, kapag ka nagtapon ka ng basura, ano aanihin mo? Baha. Nagputol ka ng puno,
sa ngipin. Ibig sabihin, nanggapin, umiiran yan eh. Pag nagnakaw ka sa Middle East o sa Saudi, pag nagnakaw ka, ano puputulin? Puto lang naman. Eh pag nang-rape ka, alam din na kung may puputulin. Sa ano din, sa tinatawag natin na batas ng langit, yung applicable, lang biblical, during what you sow. Kung ano tinanim mo, kung nagtanim ka ng kasalanan, taani ka ng kamatayan. Pero dito po, sa text natin, medyo mahirap tanggapin, pero sisikapin po natin na alamin paano po tayong tutugon, lalong-lalo na kung ang hinihingi ng batas ay yung rule of law. Kasi sa tao, rule of law, rule of nature. Pero sa batas ng langit, rule of love eh. Kaya nga doon sa teksto, kaya nga hindi nga pa binasa ng buo. Yung Luke chapter 6, verses 27 hanggang 38. Eh binabanggit po doon na mahirap tanggapin kasi kinakailangan natin mag-paradigm shift. Pag sinabi natin paradigm shift, eh kinakailangan yung isipan natin, baguhin natin. Sapagkat doon sa batas ng langit, dahil nga ang pinaka-essence nito ay rule of love, ang spirit ng batas ng langit ay pag-ibig. So therefore, ang hirap tanggapin, pero yun ang hinihingi sa atin. Pag pinag-usapan natin, which is supreme, alin ang pinakamataas sa tatlo, eh wala po tayong nagagawa sa law of nature, sa law of man, tsaka itong batas ng langit. Siguro, madali natin siyang sabihin, batas ng langit. Pero may option, may choice. Ang tao. Pero sa Diyos, wala kang choice. Wala kang option. Ang choice talaga natin, bilang mga mananampalataya, is to apply the rule of love. Yung batas ng pag-ibig. Eh ano ba itong batas ng pag-ibig? Doon po sa unang bahagi, ang unang manifestasyon ay ito. Love your enemy. Ibigin mo ang iyong kaaway. Paramihan nga po tayo ng kaaway. Ilan po ba kaaway niyo? Sa social media, ilan nakakaaway niyo? Ilan din nakipagbangayan kayo? Kaya katulad ng pinag-aaralan sa Sunday School kanina, yung binasa sa Old Testament, si Jose, Joseph the Dreamer, binenta siya ng mga kapatid niya. Pagkatapos, dinala siya sa Egypt. Pero dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, naging gobernador siya ng Egypt. Tapos, nagkaroon ng tagutom, nakita niya yung mga kapatid, nagbibigil siya sa sarili niya. Pero later on, it is the rule of love. Ang nangyari, pinatawad niya yung mga kapatid niya, tinawa pa niya ng kabutihan. Kaya tanong ko, kayo po ba, may nakasamahan kayo ng loob na hanggang ngayon, galit pa rin kayo sa kanya? So, hindi mo ba napakahirap? Napakahirap mo yan. Pero, ito pong tinatawag natin na batas ng langit na kung saan ang espiritu ay pag-ibig. Ito po yung isang konsepto na pwede po natin tingnan. Kung i-apply natin ang rule of love, tatanggalin po natin yung human standards, yung pamantayan ng tao, at ipapalit po natin yung pamantayan ng Diyos. At ano ang pamantayan ng Diyos kung iibigin natin yung ating kapwa? Hindi natin kaya. So, ang pwede lang po natin gawin, isubmit po natin yung ating pride sa Diyos and letting the Spirit of Christ dwell in us. So, hindi mo sabihin, kakalimutan, ito po yung hinihingi ni Kristo, nakalimutan yung sarili. Yung magpasakop kay Kristo.
hindi mo na paiiralin yung pamantayan mo bilang tao, kundi hahayaan mo na ang pamantayan ni Kristo ang mamayanin sa atin. At kung hindi natin kayang gawin, step backward and let Christ be your leader. Hayaan natin ang Panginoon ang kumilos. Umusap lang tayo. Kayain natin ang Diyos ang nasa una. Kaya po, makikita rin natin doon sa batas ng langit, the more enemies you have, mas marami kang tagalit, mas malaki ang iyong pananagutan. Mas marami kang tagalit, mas marami kang pananagutan. Ano po ang sabi sa Romans 13 verses 8 to 10? Ipinapahayag po doon ni Apostol Pablo na huwag tayong magkaroon ng ibang pananagutan, kundi ang pananagutan ibigin ang ating kapwa. At ang ating pong kapwa, kasama po dyan yung ating kaaway, kasamaan ng loob, katampuhan. So, ibig sabihin, pananagutan natin na mahalin kahit katampuhan natin, kahit nakasamaan natin ang loob, kahit na merong ginawang masama sa atin. So, that is the first manifestation. Kung tinatawag natin na batas ng langit na nire-require sa atin. Pangalawa, ang second manifestation ay yung walk the extra mile. So, pagdating po sa verse na binasa po sa ating teksto, sabi doon, kapag kasi sinampal ka sa kanan, bigay mo pa yung kaliwa. Kapag kinuhanan ka ng malaban, ibigay mo pa yung isa mo. Ano natin tira pa. Ang tawag doon, walk the extra mile. So, ibig sabihin, huwag kang gaganti. Gawan mo pa ng mabuti yung mga tao na gumagawa ng masama sa iyo. Kaya nga ang utos ng ating Panginoon, under doon sa tinatawag natin na batas ng langit, huwag mong gawa ng masama ang gumagawa ng masama sa iyo. Sa halip ay gawan mo ng mabuti ang gumagawa ng masama sa iyo. Hirap ano? Alam mo nito, mapapansin mo nito, wala bata eh. Pag ano bata, pansin mo nito, naglalaro ko di ba? Pinampas yung isa. Ano gagawin ng pinampas? Dalawang bagay lang po yan. Ano gagawin? Kung di umiyak, gaganti. Di ba? So, ano yun eh? Nabig na sa atin yung tinatawag natin na protection sa sarili natin. Gusto natin proteksyonan ang sarili natin. Pero dito sa hinihingi na sa batas ng langit na hinihingi sa atin, ang esensya ng batas ng langit ay pag-ibig. Ino-open natin yung ating vulnerability. Pag sinabi natin vulnerability, pwede tayong abusuhin. Sige na po, nakaranas ng inabuso, inutangan kayo ng inutangan, hindi nagbabayad. Tapos, di nyo naman matiis. Di nyo naman matiis. Yung iba, kapag kayo ay ginawa ng may atraso sa inyo, hindi kayo papayag. Di papabarangay na ninyo. Di ba? Pero yung walk the extra mile, hanggat kaya mong magpasensya, tinuturuan tayo na humaba pa yung ating PC sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Ang magkaroon tayo ng katangian na maging mapagtiis at maging matyaga tayo kahit na tayo ay ginagawa ng masama. Pero, sa batas ng tao, hindi po pwede yun. Minsan, hindi ko na po sasabihin kung saan church. Ako ay, hindi naman ako yung pastor doon. Kaya, pag saan ko ay kinukonsultan lang nila. Minsan, hindi na walang pera.
Eh di wala naman ako kinalaman. Wala akong kinalaman. Eh, syempre, may kinalaman doon sa pagkawala ng pera. Eh, kasi hindi nandun sa opisina. Eh, syempre, ako naman rin pupunta doon. Makinalaman ko doon sa pagkawala ng pera. Natawa po ako doon sa sinabi ng pastor. Sabi ko sa akin ng pastor, Pastor, pwede bang gawa natin yung pangalan yung nawalang pera? Eh, pwede bang paghatian natin, bayaran natin yung nawala? Isa na po ako babayad, ano kailangan ko dyan? Eh, pero yung espiritu ng pastor, gano'n eh. Yung walking the extra mile, kahit wala siyang kinalaman, gusto niya ma-resolve. Pero kung minsan, kinakailangan din naman sa pagpapairal, katulad ng batas ng langit, kinakailangan pagsamahin yung compassion and justice. Ibigay mo muna yung katarungan kung ano ang matuwid at saka mo ibigay yung compassion. Kasi sa amin ni Parang Jesse, nasa HR kami. Eh, siyempre, pag kami mga kaso yung mga tao, base sa rule of law, may batas, may rules and regulations, eh pwede mo susundihin. That is justice. Dahil meron siyang ginawa. Pero kailan papasok yung pag-ibig o yung compassion? Eh maawa ka kasi kapag sinuspindi mo ng 2 linggo, mawawalan ng kabuhayan. So iksikan mo na lang yung suspension, i-reduce mo. Pero may justice. So kung minsan, doon tayo nahihirapan kung paano i-apply yung batas ng pag-ibig at saka yung batas ng pagiging makatuwiran. Kung minsan kailangan natin dalain yung tao para siya matuto. Sapagkat masasubject sa abuse, yung vulnerability natin na lagi na lang tayo nagpapatawad. Lagi na lang tayo, kapag kami namumutang, kahit hindi nakakabayad, laging tayo ang nilalapitan. Eh kung minsan, kinakailangan may konting titik din. May konting titik din. Diba? So, that is the second manifestation. Walking the extra mile. Hanggat kaya mong magpasensya. Hanggat kaya mo na magpaubaya tayo. Pero, kung minsan, hindi rin natin natutulungan. Sabi sa Biblia, huwag pakainin ng mga tamad. Sinabi ni Pamplio, huwag pakainin ng mga tamad. Kasi hindi niyo matiis. Ang hirap kaya nung matutulog ka, tatambay ka. Pangahirap na trabaho. Tapos di ba makakainin? So hindi natin matiis yung mga ganyan bagay. Kaya hanggang ngayon natin matiis. Pero kinakailangan din naman, yung compassion, kinakailangan din naman, lumagot sila yung natutunan. Yung third manifestation ay applicable, hindi lang sa mga Kristiyano, yung tinatawag natin na golden rule. Sapagkat yung sinasabi po sa ating mga talata, ang banggit doon ay gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin nila sa iyo. Minsan no, saan ba ako nun? Hindi ko matandaan kung nasa lugar ako nagdadrive ako. Doon po sa Manolo, sa may papuntang outlet diversion. Ako yung naghahanap ng aming ulam ng tanghalian. Tinatawag ako magpinuto. So, ako po naghahanap ng lutong ulam. Nakarating ako sa outlet diversion. Nung nandun po ako, may lumapit sa akin. Kinantok yung kotse. Pambili lang po ng ulam. Nagbigay ako ng 10 piso. Umalis. Kaya sabi nung nung nangingi ng pambili ng ulam, pagpalain po kayo ng Panginoon. Nakonsensya po ako bigla. Gusto kong habulin pero nakabisikleta ang bilis. Nung sinabi ng gano'n, bigla akong nakonsensya. Kung ako
ba yung hihingi? 10 piso ba yung bibigay ko? Kailangan lalo na nung sinabing God bless you. So, yung third manifestation na ito, siguro, may kinalaman din sa aplikasyon natin sa pagtulong natin sa kapwa. Halimbawa, sa relief, natatandaan ko, nung ako'y bago pa sa World Vision, may mga nag-donate sa mga tribal community ng mga damit. Ang mga damit is sayang tsaka mga bathing suit. Ito na nakita. Yung mga lalaki pinagsusuot siya mga swimsuit. Kung kayo po ang nasa kalagayan, nung binibigyan ng relief, gusto niyo po bang tumanggap ng lumang bigas na inaamag na? Gusto niyo po bang tumanggap ng damit na halos punit-punit na? Gusto niyo po bang tumanggap noong mga malapit ng expire na mga dilata? So, sa batas ng langit, ang sinasabi, gawin mo sa kapwa mo ang gusto nilang gawin sa iyo. Kaya po simula ngayon, pag mamimigay tayo ng bago. Mamigay po tayo ng maayos. Ibigay po natin kung ano yung disente. Hindi po kung ano yung pinaglumahan. Hindi kung ano yung mga bagay na itatapon lamang natin. Yun ang batas ng langit. Gawin mo sa kapwa mo ang nais nila gawin sa iyo. Ikalawa, sa batas ng langit, sa rule of love, tulungan ang mga tao na hindi kayang magbalik ng pabor sa iyo. Help those who can return the favor. Sa pamantayan ng tao, pag magbibigay tayo ng regalo, depende. Di ba? Depende. Kapag malapit sa atin, binibigyan natin ng medyo mamahalin. Pero kapag hindi naman natin ka-close, kung minsan nga doon sa Chris Kringen o yung tinatawag natin na exchange gift, umiikat lang yung flower vase. Naranasan ko yun Nabigyan ako ng flower vase, wala akong pang-regalo. Binigay ko yung flower vase. Pero sa batas ng pag-ibig, it offered kindness to those who cannot return the favor. Tumulong ka sa kapwa, doon sa kapwa na hindi makapagpapalit ng pabor sa iyo. Hanapin mo yung pagbibigay mo ng iyong kagandahan loob doon sa mga tao na hindi ka kayang bayaran. Sa mga tao na hindi close sa iyo, pero close sa puso ng Panginoon. Sino po ba yung close sa puso ng Panginoon? Sila po yung mga mahihirap, mga nangangailangan, mga orphans o mga ulila, at mga byuda at byudo. Pagtingnan po natin ng Biblia, sa atin po, batay sa pamantayan po natin. Sino po ini-invite ninyo sa birthday ninyo? Sino po ini-invite nyo sa birthday nyo? Di siyempre mga makilala nyo, di ba? Sino po dito ang nakaranas na
kahit sa birthday niya na hindi niya mga kakilala. Biblikal. Noong naganda doon sa isang parable, pinatawag yung mga tao, hindi nagpuntahan. At ang sabi ng naganda, tawagin ninyo ang masalubong ninyo sa kalsada, yung mga pingko, yung may mga kapansanan, at yun yung mga nagdati niya. So, ibig sabihin, gusto ng Panginoon sa batas ng langit, imbitahan mo ng higit yung mga tao na malapit sa puso ng Diyos, hindi lang yung mga tao na malapit sa iyo. At ikatlo, doon sa rule of love na hindi kaya mag-return ng paper, minsan na, project po kami dito. By human standards, we are willing to lend money to those who can repay us. Nagpapautang lang tayo doon sa mga tao na kayang magbayad ng utang. Pero sa batas ng pag-ibig, magpapahiram ka pa din sa tao na walang kakayanang magbayad sa utang sapagkat wala naman talaga silang ipambabayad sapagkat sila'y nangangailangan. Sino po nagpapautang dito? Ako yun, madalas mautangan. Kami nun ni Ate Menchie, madalas mautangan. Ito po ang utang na yun, wala namang bayaran yun. Utang na walang bayaran. Pero hindi naman pinagkukulang kahit na hindi kami pinabayaran. Pero yung 50,000 po. Pamasahe ko po yun papuntang US. Okay, so yun po. Nahaba na po yata ako. Ito na po, pwede na po ito. Sa batas ng langit, we are told to love, not to judge. Ang batas ng langit, ang tao ay tinawag na ng Diyos, tinatawag tayo ng Diyos para umibig, hindi para humusga. Ang nakapagtataka po ngayon, sa Pilipinas at sa buong mundo, dami ng judge sa social media. Kahit na yung role ng Diyos, inagaw na nila sapagkat ang Diyos lang ang may karapatan na humusga sa tao. Ang tao, hindi po tayo tinawag para humusga. Ang pagkatawag sa atin ay upang i-practice ang binigay na pagkakataon ng Panginoon na maging wanggi ng kanyang kabananan. Kaya nga po, yung mga nauna, ang tawag doon ay practice of holiness. Pagsasanay sa kabanalan. Yung pamakunang binigit natin, ang tawag doon ay pagsasanay sa kabanalan. At hinuhol man ng Diyos ang ating karakter na maging mapagkumbaba, huwag tayong gagawa ng mga ikasasama ng iba. Mamuhay ng may kapayapaan ng pakikipagkayapa. Kaya dahil doon sa sermon sa bundok, ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga mapagpakumbaba, mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo. Sapagkat sa batas ng langit, ang paanyaya sa atin ay mamuhay sa kapayapaan. Hindi gumanti, kundi maging sanhi tayo ng pagbuo ng tulay sa halip na dingding. We are called to build bridges, not walls. At sa kahuli-hulihan, binigay po doon sa ating pong verse, doon po sa batas ng pag-ibig, sa batas ng langit, kung ano ang pamantayan o sukatan na ginawa mo, yun din ang sukatan na gagamitin sa iyo ng Diyos. Ano ibig sabihin mo? Good na rin, you reap what you sow. Kung ang pag-ibig na binigay mo sa iyong kapwa ay kukunti, hindi na mamantayan na ibibigay sa iyo. Kung hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. Kung nagmahal ka ng todo-todo, ibibigay din sa iyo ng Diyos kung todo-todo ka naman.
Kaya sabi doon sa kamuli-mulihan sa wikang Ingles, good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your mouth. Kapag nagmahal ka ng todo-todo, ipinangiral mo ang batas ng pag-ibig, ihahain sa iyo ng Diyos yung lahat ng mga pagpapala nakaakibat nung ginawa mong pagpapractice ng kabanalan. So kaya mga kapatid, sa tuwing sasabit sa atin na mayroon na gumagawa ng masama sa atin, kairanin natin ang batas ng langit, ang batas ng pag-ibig. Ano man ang mangyari sa atin, mamuhay tayo sa batas ng pag-ibig, kahit mahirap. At kung nahihirapan ka na pairanin ang batas ng pag-ibig, mag-back out ka, isuko mo sa Diyos, at hayaan natin ng Panginoon ang magdugtong ng pasensya para sa dagdag na pag-ibig sa mga tao gumagawa sa atin ng mga sama. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ngayon araw. Muli po palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng Biblia sa napakayang kaaralan at turo mula sa Biblia. Ano po? Mula sa Panginoon. Para po sa ating awit pasasalamat at pagtatalaga, awitin po natin ang pananagutan. Para sa sarili naman ang sino isa-isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling na. Tayo tumayo, aawitan ang mga bansa. Isa-isa, tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling na. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling na. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo. Tunay na kami ay kayo ang may akda ng aming buhay.
Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy na pagpapala na aming nakakamtan, O Diyos. Maraming salamat sa kalakasan, sa hanap buhay, at sa lahat ng pinagkakatiwala mo sa amin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe na aming narinig. Tunay na mayroong batas ng kalikasan. Meron kami batas ng tao at ang higit sa lahat, O Diyos, ay ang batas ng langit. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat sa pamagitan ng aming pananampalataya sa iyo, kami ay naniniwala kayo ang aming kasama, O Diyos. Isang daliin ang aming kalungkutan ay nandiyan kayo. Isang daliin ang aming kami ay mayroong karamdaman ay nandiyan kayo. Hindi niyo kami pinababayaan, O Diyos. Tunay na ang batas ng langit, ito ay aming pananagutan, O Diyos. Dapat namin gawin ang mabuti para sa aming kapwa. Kaya, O Diyos, patuloy niyo pong pagpalain ang aming pastor na ama ng iglesia. Na patuloy niyo po siya na masaganayan sa kanyang buhay, maging ang kanyang pamilya, O Diyos. Kung kami mamang, O Diyos, ay ang bawat isa sa amin ay mayroon kaibigan. Kayo lamang, O Diyos, ang magbibigay ng solusyon, O Diyos. Wala kami magagawa, kami ay hiwalay sa iyo. Kundi, Panginoon, kami ay dinadalangin namin ang aming bansa. Sa nalalapit na eleksyon, ay pumili kami, O Diyos, ng nagagawa. Turuan niyo kami, O Diyos, na tamang tao na dapat namin ilokok para sa pamahalaan at aming bayan. Kaya, Panginoon, patuloy din namin dinadalangin ang mga kapatid namin nasa bayang dagat. Patuloy niyo po silang ingatan. Patuloy niyo po silang pasaganahin sa kanilang hanap buhay. Kaya, Panginoon, patuloy kami nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat. Ang aming iglesia, Panginoon, ay naghahanap kami ng tamang kaayusan. Hinihiling po namin, O Diyos, na patuloy niyo po pasaganahin ang bawat isa para matulunan ang pangailangan ng aming iglesia. Kaya nagpupuri kami, Panginoon, nagpapasalamat sa mga kaloob, patuloy mo sa iyong pagpalain, Panginoon. Kaya sa umagang ito, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat, O Diyos. Ito ang isang dalangin in the name of Jesus our Lord. Amen. Ngayon sa ating hayop, paliwanagan nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin. Bigyan niya tayo ng kapayapaan, ng kalakasan, at ganun din ng desire para pairalin ang batas ng langit, ang batas ng pag-ibig. Makipagpayapa kami upang maranasan namin ang tunay na kapayapaan
Diyos, pinagmumurahan ng